Nagsimula ang pelikula sa taong 2045 nang ang huling henerasyon ng sangkatauhan ay naninirahan sa mga tirahan sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang matinding lamig. Dahil dito, nahihirapan sila sa pagkontrol sa sakit at paggawa ng pagkain. Upang pamahalaan ang pagtaas ng klima na dulot ng pagbabago ng klima, ang mga tao ay nagtayo ng mga tore upang baguhin ang klima. Gayunpaman, ang mga tore na ito ay hindi sinasadyang nag-trigger ng isang bagong panahon ng tagyelo. Sa isa sa ilang nakaligtas na mga outpost, isang alarma ang tumunog at ang mga sirena ay maririnig. Dalawang natatakot na individual ang nagsimulang tumakbo sa koridor dahil may isang bagay na mapanganib na humahabol sa kanila. Nakarating sila sa isang pinto, ngunit nakalock ito at nakakaawa silang pinatay ng humahabol sa kanila. Sa ibang lugar, sa ibang outpost, nasa labas si Sam at nag-aayos ng mga satellite dish nang makita niya ang ilang lalaki na sumulpot. Ang isa sa kanila, na may sakit, ay nagsusumamo ng isa pang araw para gumaling. Ngunit si Mason, sa paniniwalang gumastos na sila ng masyadong maraming resources para sa kanya, ay naghanda na barilin siya na hindi pinansin ang kahilingan ng lalaki na makapaglakad. Pumagitna si Sam nang babarilin na ni Mason ng isang may sakit na lalaki na nagpapaalala sa kanya ng kanilang panuntunan. Maaaring piliin ng mga may sakit na lumayo o barilin. Hindi ito pinansin ni Mason at pinatay ang lalaki na sinasabing ito ay para sa kanilang kaligtasan. Ang mga nakaligtas ay nabubuhay sa takot sa mga karaniwang sakit dahil sa kanilang limitado na paggalaw na pamumuhay at limitado na mapagkukunan. Ang huling pagsiklab ng trangkaso ay pumatay ng 20 katao sa isang linggo. May panuntunan ng kanilang pinuno na si Briggs, ang mga may sakit ay dapat naka-quarantine. Kung hindi sila gumaling, maaari silang pumili sa pagitan ng bala o paglalakad sa nyebe. May mga bulong-bulungan tungkol sa isang lugar kung saan mainit ang panahon, ngunit si Sam ay may pag-aalinlangan. Iniulat niya ang paglabag sa panuntunan ni Mason kay Briggs na nagalit ngunit may mas matinding issue. Nalaman nila mula kay Cooper na nagpadala ang Colony 5 ng SOS signal ngunit hindi sila tumugon sa mga mensahe. Nag-schedule si Briggs ng emergency meeting habang binisita ni Sam si Victor, ang livestock manager. Ibinahagi ni Victor ang kapaspalad na balita na ang huling kuneho ay ipinanganak na patay at isang babae na lamang ang natitira na tinatanggihan ng iba pang mga kuneho na anakan. Sinaway ni Briggs si Mason dahil sa kanyang mga aksyon, ngunit ipinagtanggol ni Mason ang kanyang desisyon na iginigiit na ang mga walker ay babalik at uubusin ang kanilang pagkain. Nang maglaon, binisita ni Sam ang kanyang kasintahan na si Kai na nagbigay sa kanya ng mga pagkain ng kuneho at tinalakay ang kanyang trabaho. Naniniwala siya sa pagkakaroon ng operational weather modification technology na nakabaon sa ilalim ng yelo at nangakong ipagpapatuloy ang kanyang paghahanap. Ang mga nakaligtas ay nagtipon para sa isang pagpupulong. Sinabihan ng asawa ni Dexter na huwag umubo, ngunit napansin ni Sam ang kanilang masamang kalusugan. Pumasok si Briggs at ibinahagi ang sitwasyon sa Colony 5, nagpaplanong manguna sa isang koponan doon. Tumutol si Mason na binanggit ang mga hadlang sa mapagkukunan, ngunit hindi pinansin. Nais ni Briggs si Dexter sa koponan, ngunit nagboluntaryo si Sam sa kanyang lugar na nagmungkahi na manatili si Dexter sa mga turbine. Nagboluntaryo din si Graydon sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama na si Victor. Iniwan ni Briggs si Kai bilang pansamantalang pinuno hanggang sa makabalik sila. Nang bumahing ang asawa ni Dexter, napaatras ang lahat at na-quarantine ang mag-asawa. Pinuna ni Mason ang pamumuno ni Kai at nagmungkahi na magsagawa ng pagsusuri sa mag-asawa, ngunit sinaway siya ni Briggs na nagsasabing ipagpapaliban ang desisyon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa isang snowstorm, natagpuan ng isang batang lalaki ang kanyang ina na patay na ikinagulat niya. Ito pala ang bangungot ni Sam tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Inaliw siya ni Kai, sinisigurado sa kanya na wala siyang kasalanan. Kinabukasan, sinimulan ng koponan ng kanilang misyon na tinahak ang nakamamatay na nyebe at hangin. Tumawid sila sa isang abandonadong lungsod at nakahanap ng hindi gumaganang weather modification machine. Maingat silang tumawid sa isang nasirang tulay, iniiwasan ang mga puwang. Mahigpit na nakatakas si Briggs sa pagbagsak ng naputol ang isang bahagi ng tulay. Sa dulo ng tulay, natuklasan nila ang isang kotse na may isang patay na tao at isang baril. Sa mas malapit na pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang patay na pamilya sa loob ng kotse, na pagtantong pinatay sila ng lalaki bago kinitil ang kanyang sariling buhay. Matapos ang mahabang paglalakbay sa nyebe, nakahanap ang grupo ng isang bumagsak na helicopter at ginamit ito bilang isang kampo. Ang batang si Graydon, na hindi pa nakakita ng lumilipad na sasakyan, ay nabighani.
Nakipag-ugnayan si Briggs sa kanilang outpost at nalaman mula kay Cooper na lumalala ang kalagayan ni Dexter at ng kanyang asawa. Iginiit ni Mason na magsagawa ng test sa mga ito, na humantong kay Briggs na pahintulutan ng sandatahang lakas laban kay Mason kung kinakailangan. Natuklasan ni Graydon ng isang risque magazine na humantong sa ilang panunukso mula sa iba. Binanggit ni Briggs na malapit na sila kung saan niya natagpuan si Sam. Ibinahagi ni Sam ang kanyang nakaraan kay Graydon, ikinwento kung paano nagtago ang kanyang pamilya at iba pang nakaligtas sa mga minahan. Nang maubos ang mga supply at hindi na dumating ang tulong mula sa lungsod, nagsimulang mamatay ang mga tao, na nagudyok kay Sam na subukang dalhin ang kanyang ina at kapatid na babae sa ligtas na lugar. Nakalulungkot, nawalan ng pamilya si Sam sa isang bagyo ng nyebe at patay din sana kung hindi dahil kay Briggs. Kinabukasan, nakarating sila sa Colony 5 at naalarma nang makakita ng dugo sa pasukan at nakaamoy ng usok sa loob. Bumaba sila sa isang madugong hagdan, na pagtanto na ito ay ang parehong koridor mula sa simula. Nakababahala na wala ang inaasahang 50 naninirahan sa lugar na ito. Binigyan ni Briggs si Graydon ng baril para sa kaligtasan habang ginagalugad nila ang mga duguan at wasak na mga silid. Nang handa na silang tanggapin na ang lahat ay patay na, nakarinig sila ng ingay mula sa nakalak na kwarto. Binuksan ito ni Sam para lang mahanap ang isang lalaki na si Leland sa sahig. Habang papalapit sila, nagmakaawa si Leland. Tiniyak nila sa kanya na sila ay mga kaibigan at isinara ang pinto sa kanyang kahilingan bago siya binigyan ng pagkain at tubig. Si Leland, na nakakulong ng ilang araw, ay hindi sigurado kung may nakaligtas pa. Ibinahagi niya na kamakailan ay inaayos ng kanyang colony ang kanilang antena at nakatanggap ng isang mensahe na ipinakita niya sa tatlo. Lumitaw ang isang lalaki sa screen sa isang lugar na walang snow, na nagpapaliwanag na ang kanyang grupo ay nagawang ayusin ng isang weather machine, natunaw ang permafrost, at ngayon ay may access na sa matabang lupa, kailangan na lang nila ng mga buto. Biglang naputol ang video, na nagpapakita lamang ng bahagi ng lokasyon. Ipinaliwanag ni Leland na sinubukan nilang hanapin ang mainit na lugar na ito gamit ang transmission, ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa halip, may nakakita sa kanila na tila mapanganib at sinundan sila pabalik. Hiniling ni Sam kay Leland na markahan ang lokasyon sa kanyang mapa at ipinangako ni Briggs na dadalhin si Leland sa kanila. Gayunpaman, si Leland ay masyadong natatakot na lumabas ng silid at inamin na hindi siya ang gumawa ng ingay na kanilang narinig. Kinolekta ng grupo ang lahat ng magagamit na mga supply at sinubukan makipag-ugnayan sa kanilang colony ngunit hindi nagtagumpay. Tinangka nilang isama si Leland, ngunit ang mga kakaibang ingay ay nagdala sa kanya pabalik sa silid. Ang grupo ay nagpatuloy nang wala siya, nakakarinig ng dumaraming mga kalabog at hiyawan habang sila ay pumapasok ng mas malalim sa outpost. Sa paglipas ng panahon, nakita nila ang ningning ng mga ilaw at lumapit, para lamang matuklasan ang isang nakakakilabot na eksena. Isang lalaki ang naghihiwa ng katawan, napapaligiran ng mga bangkay ng mga kolonista, habang ang iba ay kumakain ng laman ng tao. Naramdaman ng Butcher ang kanilang presensya at lumingon para umatake, ngunit binaril muna siya ni Sam. Ang putok ng baril ay gumising sa mas maraming mga kanibal mula sa tumpok ng mga katawan at sinimulan nilang habulin ang grupo sa mga corridors habang sumisigaw ang kanilang pinuno. Nagawa ni Sam na barilin ang pinuno sa tainga at pumatay ng isa pa, ngunit mas marami sila. Upang pabagalin ang mga kanibal, ibinato ni Briggs ang isang stick ng dinamita. Nahiwalay si Graydon sa grupo at mabilis na napalibutan at inatake ng mga kanibal. Dumating sina Briggs at Sam sa tamang oras upang labanan ang mga umaatake. Pinatay sila ng paisa-isa hanggang sa wala nang natira. Ngunit nang tingnan nila si Graydon, huli na ang lahat, patay na siya. Walang oras para magluksa, kailangang magpatuloy sina Briggs at Sam. Pagkatapos umakyat sa ilang hagdan, binaril ni Sam ang isa pang kanibal ngunit naubusan ng mga bala. Upang pigilan ng mga kanibal na sundan sila, pinutol ni Briggs ang hagdan. Nakalulungkot, naroroon na ang isang kanibal, kaya nagsimula siyang labanan ni Briggs. Pagkatapos ng matinding pakikibaka, nagtagumpay siya sa pagbaril sa kanya. Nang dumating ang iba pang mga kanibal at makita kung ano ang ginawa ni Briggs, ang kanilang pinuno ay sumigaw sa kanya sa galit. Sa sandaling nasa labas na sila, inihagis ni Briggs ang dinamita sa pasukan upang sirain ang tore at isil ang colony. Naglakad sila sa nyebe ng ilang sandali at nang makita nilang muli ang helicopter, nagpasya si Briggs na manatili sila sa gabi dahil mabilis na bumababa ang temperatura. Sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa mga kanibal at binanggit ni Briggs na ang mga tao ay maaaring gumawa ng mga kahila-hilakbot na bagay upang mabuhay. Pagkatapos ay nagbahagi siya ng isang kwento mula sa kanyang panahon sa hukbo.
Sa isang relief operation, 20,000 katao ang natipon sa isang stadium. Namahagi ang mga sundalo ng pagkain at ginamot ng mga doktor ang mga may sakit. Ngunit nang maubos ang pagkain, ang mga may baril ay nagsimulang kumuha ng mga bagay kahit saan. Hindi nagtagal ay wala nang natira, kaya ang mga nakatataas ay nagsimulang magpasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Si Mason ay miyembro ng squad ni Briggs noong panahong iyon, at sabay silang umalis sa kampo na iyon upang humanap ng lugar kung saan hindi mangyayari ang gayong kaguluhan. Kinaumagahan, napagtanto ng dalawa na sinusubaybayan ng mga kanibal ang kanilang mga yapak at papalapit na sila. Natatakot si Sam na susundan sila pabalik sa colony, ngunit may plano si Briggs na pigilan ito. Tumawid sila sa tulay ng mabilis hanggat makakaya nila at gumawa ng isang mapaghamong pagtalon upang makatawid ng mas mabilis. Pagkatapos ay nag-iwan sila ng ilang nakasinding dinamita sa tabi ng puwang at nagtago sa likod ng ilang sirang signage. Sa kasamaang palad, pinatay ng hangin ang pampasabog. Nang mag-alok si Sam na sindihan itong muli, itinumba siya ni Briggs at siya mismo ang pumunta. Pinahihirapan ng hangin na gamitin ang kanyang lighter, ngunit nagpatuloy si Briggs habang sinusubukan ng ilang kanibal na tumalon at nahulog ang ilan sa puwang. Nang sa wakas ay nasindihan ni Briggs ang dinamita, sinadya niyang labanan ang mga kanibal upang lapitan sila at biglang sumabog ang dinamita sa kanyang mga kamay. Ang pagsabog ay pumatay kay Briggs at nawasak ang gitna ng tulay na ginagawa itong hindi madadaanan. Napansin ni Sam na ang ilang mga kanibal, kabilang ang pinuno, ay nakaligtas at pinandilitan siya mula sa kabilang panig, kaya nagsimula siyang tumakbo muli. Samantala, sa outpost, dinala ni Mason si Dexter at ang kanyang asawa sa labas, hindi pinapansin ang kanilang mga pagsusumamo para sa awa. Binaril ni Mason ang asawa, ngunit bago niya rin mabaril si Dexter, lumabas si Kai at pinagbantaan siyang babarilin kapag hindi siya tumigil. Sumiklab ang isang pagtatalo kung paano dapat pamahalaan ang colony, ngunit sa sandaling iyon, narinig nila si Sam na humihingi ng tulong. Sinamantala ni Dexter ang pagkakataong tumakas, at si Kai ay nagmamadaling tiningnan si Sam na hinimatay sa lamig. Lumapit din si Mason at pinatulog si Kai. Makalipas ang ilang oras, nagising si Sam sa loob ng outpost at may kapuspalad na gawain na ipaalam kay Victor ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Biglang pumasok si Mason at pinususan si Sam sa kama. Nagdeklara siya ng pagbabago sa pamumuno at binigyang katwiran ito bilang isang pangangailangan sa kaligtasan. Babawasan ang rasyon ng pagkain sa kalahati. Ang sino mang magpakita ng mga palatandaan ng sakit ay agad na susuriin at sino man ang tumangging magtrabaho ay hindi kakain. Ikinwento ni Sam ang lahat ng nangyari kay Mason at hinimok siyang umalis bago sila mahanap ng mga kanibal, tinukoy ang mainit na lugar na nakita niya sa video. Gayunpaman, hindi naniniwala si Mason sa kanya at lumabas ng silid, kasama ang lahat. Bago umalis, isiniwalat ng isang batang lalaki na ninakaw niya ang mga susi ng posas at palihim na ibinigay kay Sam. Sa labas, sina Mason at Victor ay nagbabantay ng mga potensyal na mananakop ngunit wala silang makita. Sinabi ni Victor na si Sam ay hindi ang taong mahilig gumawa ng kwento, kaya dapat silang maging handa para sa isang pag-atake. Nagpasya silang gamitin ang mga security camera, ngunit ang kanilang plano ay nag-ambala nang ipaalam sa kanila ng isa pang kolonista na si Sam ay nakatakas. Samantala, hinanap ni Sam si Kai at natagpuan itong nakagapos sa ibang silid. Pagkatapos ng mabilis na pagpapalaya sa kanya, ginamit niya ang kanyang computer upang hanapin ang lokasyon ng mensahe. Sa una, wala siyang nakita, ngunit pagkatapos ng pag-scan sa paligid, sa wakas ay nakita ng radar ang isang mainit na lugar na nagpapatunay na totoo ang balita. Kumuha ang magkasintahan ng pinakamaraming buto na kaya nilang dalhin sa kanilang mga bag at nagmamadaling ipinaalam sa iba, ngunit pinigilan sila ni Mason at ng kanyang mga tauhan na nagpapaalala sa kanya kung sino ang namumuno. Biglang isang malakas na ingay ang narinig mula sa labas na nagudyok sa grupo na tingnan ang mga security camera. Sila ay natakot na makita ang mga kanibal na humahampas sa mga pintuan sa pagtatangkang sirain sila at itinaas ng pinuno ang ulo ni Dexter bilang isang banta bago binasag ang camera. Sa wakas ay nakumbinsi sila ni Sam, mabilis na naglabas ng utos si Mason, lahat ng may kakayahang bumaril ay dapat maging handa at ang iba pang mga tao ay magtatago sa vault. Habang pinangunahan ni Cooper ang lahat ng mga kolonista sa vault at binabantayan ng pinto, ang armadong grupo ay nagmamadali sa koridor upang hintayin ang pagbagsak ng pinto. Namatay saglit ang ilaw at pagbalik nito ay bumukas ang pinto, ngunit walang pumasok. Sa panahong ito, naririnig nila na ang mga ingay ay nasa loob na ng kampo at biglang umatake ang isang kanibal mula sa vent patungo sa harap mismo ni Cooper.
Sinubukan niyang lumaban ngunit nagawa siyang ibagsak ng kanibal at tumakbo patungo sa vault para lang isara ito ng mga kolonista sa kanyang mukha. Ang isang nawawalang babae ay pinatay ng isang kanibal. Huli na nang mapagtanto ng grupo na ang mga kanibal ay nasa mga lagusan. Sa kabila ng matinding laban, napalibutan sila. Nakatakas sina Sam at Kai, ngunit nilabanan ni Victor ang pinuno at napatay sa proseso. Si Mason, na nasugatan, ay umatras sa isang ligtas na silid kasama ang mga nakaligtas. Sinundan ng kanibal sina Sam at Kai sa silid, ngunit binaril siya ni Kai. Habang dumarating ang mas maraming mga kanibal, pinangunahan ni Sam ang grupo sa isang vent upang makatakas. Tutol si Mason, ngunit hindi pinansin. Binigyan siya ni Sam ng baril bago lumabas. Sinira ng mga kanibal ang pinto at gumawa ng pagsabog si Mason na pinatay ang lahat maliban sa pinuno. Nakipag-away ang pinuno kay Sam sa isang vent na nabasag at nahulog sila sa isang silid. Nadaig ng kanibal si Sam, ngunit nagawa ni Sam na sugatan siya ng kutsilyo at pinatay siya. Nakita ni Sam na nasusunog ang koridor sa labas habang pinapanood ni Kai at ng mga nakaligtas ang pagkasunog ng kanilang tahanan. Lumabas si Sam at sinabihan silang hanapin ang mainit na lugar mula sa video. Nagtatapos ang pelikula nang magsimula silang maglakad sa nyebe, umaasang makakahanap ng bagong tahanan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.